Mula naman po sa Divisoria, tumungo naman tayo sa firecracker capital ng bansa, ang Bocaue, Bulacan. Kamusta naman po kaya ang bentahan ng mga paputok dyan? Alamin po natin mula kay Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, 6 na araw bago magpalit ng taon. Ito ay naasahan na natin ang unti-unting pagdagsa ng ating mga kababayan na mamimili ng kanilang mga pailaw at paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Pero siyempre, bago po ang kasiyahan, safety first tayo. At pag-usapan muna natin ang kaligtasan kaugnay ng mga paputok at pailaw. Kasama po natin ngayon sa Fire Senior Inspector Renante Bachine, ang Municipal Fire Marshal ng Bocaue, Bulacan. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, sir. Ito ho, malapit na ang bagong taon. Ano na ho ang nagawa natin para masiguro ang kaligtasan ng ating mga tindahan ng paputok dito? Well, una po, taon-taon po natin bago mag-renew po ang mga mamumutok ay nagkakandak po tayo ng inspection para po masigurado o makomply po nila yung mga requirements nating binibigay sa kanila para sa kaligtasan po ng mga mamimili at kaligtasan po ng mga tindahan. May inspection po tayo. Alam ko, taon-taon yan, no? Iniikot nyo ng araw-araw yung mga tindahan ng paputok. Wala ho tayong problema sa mga may permit, eh. Pero yung mga underground o yung mga illegal ho na nagbibenta, meron pa ho kasi nakakalusot dyan. Yung mga, ano ba itong napakalalaki mga paputok, napakalalakas. Paano ho ginagawa natin para masawat ang bentahan ito? Bali po, naatasan po ang Bureau of Fire Protection, ang Fire Aid, ang Traffic Enforcer ng Bocaue at saka yung mga Peace and Order Team na lalo na kasama rin po natin, siyempre ang Philippine National Police na manghuli kung ano man yung mga lumalabag, kung sino man yung mga lumalabag sa mga ordinansa. Paano ho ba i-style na bentahan ng mga illegal, yung mga underground? Well, ang base natatanggap po namin, humahalo sila sa mga maraming taong mamimili. Humahalo sila at binubulong po sa mga mamimili na ito yung mga merchandise nila, ito yung mga, kumbaga, yung mga illegal. Yung mga hard to find? Hard to find po. Opo. Pero doon naman po sa paggawa, sa manufacturing, meron ba tayong nakikita mga illegal na paggawaan ng paputok dito? So far po, sir, dito sa Bocaue, wala po tayong mga illegal na paggawaan po dito dahil mostly dito po ang tindahan lang po. Tindahan lang po ng paputok ang paggawaan po sa ibang lugar po. Okay. Paalala po siguro sa mga mamimili natin na yung mga ating mga paulit-ulit naman to taon-taon, ano? Alam naman po natin yan, pero hindi po kami magsasawa mong paalala sa inyo dahil kaligtasan po natin nakasalalay dito. Sir, kayo na po magsabi, ano ba yung mga paalala para maging ligtas ang pagdiriwang natin ng bagong taon? Bali, sa kautosan po ng aming BFP Chief, si Chief Superintendent Ariel Barayuga at ang aming Regional Director, Chief Superintendent Alubil Ferrer, na dapat po tayo mag-ingat sa sunog para makaiwas po sa sakuna. At mag-ingat din po sa paputok para makaiwas sa sunog at sakuna. At ito na nga ho, ano, yung no smoking, no testing, yung mga tindahan ho, kailangan ito, meron silang mga fire extinguisher, mandatory po yan, hindi optional yan. Hindi kayo makakarenew ng inyong mga permit kung wala kayo nito. At yung mga illegal na, isa pa, kung wala hong bibili, wala magtitinda. Kaya tayo na mismo, wag na tayong maghanap ng mga illegal. Sir, maraming salamat po. Magkikita pa tayo sa mga susunod na araw panigurado. Mamaya po sa ating pagbabalik mula dito sa Bocaue, kung kayo po'y magtutungo rito sa mga susunod na araw, bibigyan po namin kayo ng price check ng mga pinakapopular na mga pailaw at paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Samantala, balik muna tayo kay Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.